Ang politika sa Batangas, na matagal nang kilala sa pagiging mahinahon, ngunit matatag, ay nayanig dahil sa lumalalim na alitan ni Leandro Leviste laban sa mag-asawang Vilma Santos at Ralph Recto. Mula sa dating pagkakaisa noong 2025 elections, ang kanilang ugnayan ay nauwi sa matinding bangayan at tila tuluyang pagkakawatak-watak ng alyansa. The Philippine Showbiz List presents detalye ng palitan ng parinigan ni Leandro Leviste versus Vilma Santos at Ralph Recto. The first flashpoint of the Leviste-Recto tension. Matagal nang kilala ang impluwensya ng pamilya Recto at ng pamilya Leviste sa Batangas. Ngunit nitong 2026, ang dati tahimik na tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kampo ay naging isa sa pinakamainit na usapin sa politika at social media. Si Vilma ay hindi lamang matagumpay sa showbiz, kundi naging mayor, gobernador, at kongresista rin ng lalawigan. Si Ralph, na asawa ni Vilma, ay matagal nang kilalang senador at ngayon nagsisilbing executive secretary ng bansa. Samantala si Leandro ay anak ni na dating Batangas Governor Antonio Leviste at senador na si Loren Legarda. Nakilala siya bilang founder ng Solar Philippines bago tuluyang pumasok sa politika. Noong 2025 elections, nanalo siya bilang representative ng 1st District ng Batangas sa isang landslide victory. Sa una, tila maayos ang relasyon ng dalawang kampo. Ayon mismo kay Leandro, nagkaroon pa raw sila ng koordinasyon noong panahon ng kampanya. Ngunit matapos ang eleksyon, unti-unti umanong lumamig ang relasyon. Nagsimula bilang usapang pampolitika ay mabilis na nauwi sa mga cryptic posts, privileged speeches, aligasyon ng korupsyon at umano'y parinigan na umani ng matinding atensyon online. Lumabas ang unang seryosong senyales ng alitan sa isinagawang press conference ni Leandro noong April 24 nang questionin niya ang programang Bawat Barangay Makikinabang ng Kapitolyo. Ayon sa kanya, may 84 na barangay sa kanyang distrito ang tila initsapwera at hindi nakatanggap ng pinangakong 200,000 pesos na ayuda. Ibinunyag pa ng kanyang kampo na may mga hiwalay na group chat ang staff ni Vilma kung saan sadyang hindi isinama ang mga barangay na hindi pabor sa administrasyon. Ani Leandro, may isa raw kapitan ng barangay sa Batangas ang nasabihang hindi mabibigyan ng 200,000 pesos sa kanyang pinamumuno ang lugar dahil nagtatampo umano si Vilma dito. Ayon pa sa kanya, inilapit na raw nila ang usaping ito sa Office of the President at humiling na imbestigahan ang umano'y diskriminasyon sa pamamahagi ng pondo partikular na sa pinangungunahan ni Ralph. Vilma tells fans and constituents not to worry amid Leandro's claims. Sa inilabas na video statement ni Vilma noong April 29, nagpahayag siya ng pasasalamat sa mga taga-suporta at Vilmanians na nag-aalala sa kanya dahil sa mga kontrobersyang kinakaharap nila ni Ralph. Bagamat hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Leandro o ang issue, malinaw ang kanyang pahayag na iniuugnay ng publiko sa mga aligasyong binato sa kanya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Vilma na totoong may mga challenges silang kinakaharap. Ngunit tiniyak niyang hindi dapat mag-alala ang kanyang supporters. Ipinaliwanag niya na hanggat alam nilang mag-asawa na tapat silang naglilingkod sa taong bayan, wala silang dapat ikabahala. Binibigyang diin niya na ang kanilang serbisyo publiko ay ginagawa nila from the heart, kaya nananatili silang matatag sa kabila ng mga batikos at kontrobersya. Ipinahayag din ni Vilma na matagal na silang nasanay sa pamumuna bilang mga public officials at personalidad sa politika. Ayon sa kanya, hindi kailanman mapapasaya ang lahat ng tao, kaya mahalagang manatiling kalmado at nakatuon sa mabuting layunin. Hinikayat din niya ang kanyang supporters na huwag makidagdag sa gulo o hidwaan, kundi maging bahagi ng solusyon at positibong pagbabago para sa bansa. Leandro versus Ralph social media war. Sa nangyayari ngayon, masasabing punterian ni Leandro ang pamilya ni Vilma at Ralph. Kabilang sa inalmahan ni Ralph, ang ani ay paninira nito sa kanya sa social media. Mapapansin sa Facebook page ni Leandro na halos araw-araw ang mga tirada nito kay Ralph mula mid-April hanggang sa kasalukuyan. Mula sa issue ng value-added tax at ayuda sa Batangas hanggang sa koneksyon umano ni Ralph sa contractor, may post si Leandro na kuha sa ilang okasyon. Hindi na nakapagtimpi si Ralph at sumagot na rin siya sa Facebook sa pamamagitan ng pag-repost ng art card na nagkukumpara sa mga serbisyo nila ni Vilma sa Batangas laban sa ingay ni Leandro noong May 3. Pinost din niya ang litrato nila ni Leandro at Loren na kuha nang nanumpa sa kanya si Leandro noong 2025. Leandro accuses Ralph and Vilma of corruption and vote buying.
Lalo pang lumala ang issue at mas naging agresibo ang mga pahayag ni Leandro nang dalhin niya ang laban sa plenaryo ng Kamara noong May 5. Sa kanyang privileged speech, tahasan niyang inakusahan ang kampo ni Ralph ng paggamit umano ng malaking campaign funds at vote-buying operations noong nakaraang halalan. Ito umano ay sangkot sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH sa Batangas. Ayon kay Leandro, kasabwat umano ni Ralph si Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Garjola. Sabi pa niya, inalok siya ni na Ralph at Garjola na maging partner sa pagtukoy ng mga lugar sa Batangas na gagawa ng road opening projects ng DPWH. Di umano ginagamit ni Ralph ang kapangyarihan niya bilang miyembro ng gabinete upang suportahan si Garjola na malakas daw sa DPWH at maaring siya na ang bahala sa contractor. Hindi rin nakaligtas si Vilma na diretsahang dinawit ni Leandro sa kanyang privileged speech. Isa sa pinakamabigat na pahayag ni Leandro ay ang alegasyon na may contractor na gumastos umano ng mahigit 1 bilyong piso para suportahan hindi lang ang kampanya ni Vilma, kundi maging ng anak niyang si Luis Manzano noong 2025, kapalit ng mga pabor sa mga kontrata sa DPWH. Ayon pa kay Leandro, bahagi raw siya ng naging panalo ni Vilma dahil malaki ang naging boto nito sa kanyang distrito. Dito nagsimulang uminit ang sitwasyon. Ang talumpating ito ay agad sinalubong ng matinding pagkontra mula sa anak ni Vilma na si Representative Ryan Recto, na tumayo sa plenaryo para depensahan ang kanyang ama at ina laban sa tinawag niyang fake news. Iginiit niya na walang sapat na basehan ang mga alegasyon ni Leandro at hindi dapat gamitin ang plenaryo para sa mga haka-haka lamang. Ayon kay Ryan, propesyonal lamang ang relasyon ng kanyang ama kay Garjola bilang kapwa mambabatas at kapwa Batanggenyo. Aniya, wala umanong personal na interes sa pagitan nila kundi simpleng pagtupad lamang sa tungkulin para sa kanilang mga nasasakupan. Ralph refutes Leandro's allegations as Vilma posts bad seed message amid the controversy. Habang maingay sa Kongreso, naging matalim naman ang parinigan sa social media. Nagpost si Vilma sa Instagram ng mga katagang raw, daw, sabi nila, bad seed, na mabilis na naging viral. Bagamat cryptic, malinaw sa publiko na ito ay tugon niya sa mga sabi-sabi ni Leandro. Ang mga seryoso at mabigat na alegasyon ni Leandro tungkol sa pamilya ni Vilma ay hindi din pinalampas ni Ralph. Sumabog ang galit niya na hindi lamang tinawag na liar si Leandro kundi naglantad din ng sariling revelasyon. Sa katunayan, si Leandro umano mismo ang unang lumapit sa kanya upang mag-alok ng malaking halaga ng pera kapalit ng impluwensya sa politika. Ikwento ni Ralph na sa kanilang unang pagkikita, umano'y may dalang 400 million pesos si Leandro upang hikayatin siyang kumbinsihin ng isang political rival na umatras sa kandidatura. Sinabi ni Ralph na agad niya itong tinanggihan. Hindi umano rito nagtapos ang usapan. Ayon pa sa kanya, bumalik daw si Leandro makalipas ang 1 linggo at tinaasan pa umano ang alok sa 1 bilyon upang hikayatin si Vilma ng umatras sa gubernatorial race noong 2025 elections upang si Leandro umano ang pumalit sa posisyon. Sinabi rin ni Ralph na naroon umano sa pagpupulong ang ina ni Leandro na si Loren Legarda. Ayon pa sa kanya, umiiyak umano si Loren habang nagaganap ang pag-uusap at kalaunan ay humingi pa raw ito ng paumanhin sa kanya dahil alam nitong hindi niya nagustuhan ang naging alok. Hindi raw nagsalita noon si Ralph alang-alang sa pinagsamahan nila ni Loren. Pero hindi pa din daw siya tinantanan ni Leandro. Dahil dito, inilarawan ni Ralph si Leandro bilang isang taong naniniwalang lahat ay nabibili. Kabilang umano ang dangal, posisyon at mga tao. Bukod dito, inakusahan din niya si Leandro ng umano'y vote-buying operations, pagtatangkang maagaw ang libu-libong ektaryang sugar hacienda sa Nasugbu at paggamit ng mga issue laban sa kanya upang ilihis ang atensyon mula sa umano'y 24 billion pesos na problema kaugnay ng ghost solar projects. Desperado raw si Leandro na matabunan ang issue sangkot ang solar energy company nito. Sabay patutsada, sana ay nagtayo na lang raw ng solar power si Leandro kaysa magpakalat daw ng walang basehang impormasyon. Hindi raw dapat pag-aksayahan ng panahon si Leandro na baguhang puro ngawa na ni isang dipa ng National Highway ay wala pang naipapasemento. Hindi rin daw mga team ni Ralph na makipagbangayan kay Leandro na bitter brat, walang respeto at sinisiraan kahit ang mismong nanay nito. Noong May 7, umabot na sa formal na pagkondena ang issue.
Nagkaisa ang halos lahat ng mambabatas mula sa Batangas upang maghain ng isang resolusyon na formal na kumukondena sa mga pahayag ni Leandro. Kabilang sa mga lumagda ay si Ryan Recto. Binigyang diin na ang paggamit ng legislative privilege para sa mga malisyosong akusasyon ay hindi dapat konsintihin. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!